Mainit din pala pagka nasa harap ka. No? Kasi pag nasa harap ka, talagang nag-iinit ka. Kasi sa labas, ang lamig-lamig eh. Alam ko po na ang bawat isa sa atin, may mensahe ang Panginoon na gustong-gusto natin ulit-ulitin. Di ba? At ito nga po yung nakita ko na gustong ipadinig sa bawat isa sa atin. Dahil marami pa po sa atin na kahit may relasyon na tayo sa Panginoon, hindi pa rin natin alam bakit ba tayo nandito sa mundo. Di ba? Ngayon po ang pag-uusapan po natin is about Psalm 139. At ito po ay tungkol sa ating Diyos na alam kung sino tayo. Di ba? Minsan sinasabi natin, kilala ko yung anak ko dahil lumabas siya sa akin. Pero hindi pa rin. Kasi nakikita lang natin yung anak natin kung ano yung panglabas. Di ba? Pero pagka sensitive ka din, makikita mo, meron pa rin na alam mo, pero ibang-iba ang ating Diyos. Amen. Dahil ang Diyos alam ang kalooban natin hanggang sa labas. Amen. Tayo, most of the time, sa labas lang natin nakikita. Kaya sa umagang ito, pag-usapan natin ang Psalm 139. Bukas na po bang ating Bible? Amen. Alam niyo po, nakabili ako ng Bible kasi meron akong, minsan hindi, ang liliit kasi ng mga letters eh, di ba? So, nung umuwi po kami ng Pilipinas, nakabili ako ng Bible. Medyo malaki na yung font niya. Pero ngayon, since na meron naman tayo sa ating cellphone, ito na lang po kasi mas maliit, mas magaan. So, basahin po natin. Ako'y iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingi. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo nang lahat yun. Lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa aking nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain. Iyan iyong karunungan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang spirito, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Magtatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman, sa iyo, yaoy gabi, parang araw na maningning, madilim at maliwanag, sa iyo ay pareho din. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay.
Sa loob ng aking puso, lahat kita'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon, sa'yo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo ko ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay Yahweh, di ko kayang maabot ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababati. Kung ito ay bibilangin, ay singdami ng buhangin. Sasayo pa rin ako kung umaga ng magising. Ang hangad ko, aking Diyos, patayin mo ang masama. Ang mga mararahas ay iwanan akong kusa. Mayroon silang sinasabing masasama laban sa iyo at kanilang dinudusta pati na ang pangalan mo. Labis akong nasusuklam sa sino mang muli sa iyo. Ang lahat na nag-aalsa laban sa iyo hindi ko gusto. Lubos akong nagagalit, lubos din ang pagkasuklam. Sa ganoong mga tao, ang turing ko ay kaaway. O Diyos, ako'y siya sa atin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung anong aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay ng walang hanggan, samahan mo at ihatid. Amen. Ang ganda ng sinabi ng Panginoon dito. Alam niyo po, every time na babasahin ko ito, makikita mo kung yung pagmamahal ng Panginoon dito di ba? At saka yung purpose ng Panginoon sa bawat buhay natin. At dito sa Psalm 139, makikita po natin ang tatlong karakteristik ng ating Diyos. Unang-una po, ang ating Diyos ay omniscient. Ano po ba yung omniscient? Alam ng Diyos ang lahat. Alam niya hindi lamang ang pinakamaliit na detalye sa ating, kundi ang lahat ng bagay sa ating paligid. Sapagkat binanggit niya nga alam niya kung kailan mahuhulog ang isang maya o kapag nawalan tayo ng isang buhok. Alam ng Diyos yun. Hindi lamang alam ng Diyos ang lahat ng mangyayari hanggang sa mismong katapusan ng kasaysayan. Ngunit alam din niya ang ating mga iniisip bago pa man tayo magsalita. Alam niya ang ating puso mula sa malayo. Nakita pa nga niya tayo sa ating sinapupunan. Perpektong ipinihag ni Solomon ang katotohanan. Ito nang sabihin sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng puso ng lahat ng mga anak ng sangkatauhan. Napakabuti ng Panginoon. Tayo po ay pinagpala na meron tayong isang Diyos na alam lahat. Alam lahat ang mangyayari sa buong universe. At hindi lang yun. Tayo, alam niya kung ano yung nangyayari sa atin. Alam niya kung sino tayo. Hindi ba? Na meron tayong Diyos na alam kung sino tayo, na alam kung tayo ba'y maaksidente o manidisgrasya, andyan kagad siya para hindi matuloy yung mga bagay-bagay na gano'n. Unless na ikaw kung gusto mo mag-suicide. Diba? Meron time na talagang inaano ng Panginoon yun, pero sabi nga, God, binigyan tayo ng freedom to choose. Diba? Kaya talagang napaka-bless natin. Sabi pa dito sa binasa natin na Psalm 139, God is omnipotent. Ito yung binibigyang kahulugan ng Diyos bilang magtataglay ng pinakamakapangyarihan sa lahat, walang katapusan at walang limitasyong otoridad sa paglikha ng kayang gawin ang anumang bagay na ang Diyos ay hindi malilimitihan ng pisikal na mga hadlang na oras at may kapangyarihan ang anumang bagay na lohikal na posible na ayon sa kanyang katangian. At sinabi din dito na ang Diyos ay omnipresent. It means that He is all present or limitless present. God is spirit
which means that He is not limited by space. He is wholly present in all places at all times. There is nowhere you can go where God isn't. There's nothing that happens that doesn't happen in His presence. For in Him we live and move and have our being. Nangangahulugan na ang Diyos ay nandun kahit saan. Sabi nga nung tayo tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay natin, nandun siya sa ating spirito, pumasok siya na nag-promise siya na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan. Kaya dito lagi, kasama natin lagi ang Panginoon. Amen? Sabi nga kanina nabasa din natin na even before the foundation of the world, pinili na tayo ng ating Diyos. Yan po ang sinabi ni Haring David dito po sa Psalm 99. At hindi, alam niyo po, hindi lang yung pinaglilihi ka na eh. Hindi ka pa pinaglilihi, alam ka na ng Diyos, kilala ka na ng Diyos. Kaya nung nagkinukonsip tayo ng ating nanay, ando na siya, inaalagaan niya tayo. Diba? Merong mga, I believe, dahil ako, yung pangalawang anak namin, nakunan ako. Kaya dapat ako yung anak namin. Pero yung pangalawa, nakunan ako. I believe na hindi siya ng Panginoon. Kasi hindi siya nabuhay. Hindi siya nabuhay dito sa mag-agree ba kayo na hindi siya pinili ng Panginoon, di ba? Dahil na DNC ako, hindi siya nabuhay. Pero pagka talagang meron namang mga nagbubuntis na kahit anong inumin na mapait, nabubuo pa rin, di ba? Actually ako, wala nang nanay ko, pero hindi ko siya sinisisi dahil andito ako sa mundo. Nabubuhay ako, humihinga ako ngayon. Talagang gusto kong ilaglag ng nanay ko. Dahil marami na kami, sunod-sunod kami. Maniwala kayo, hindi, 12 kami magkakapatid. Kahit si Pastor Morgan, 12 din. Oo, marami kami. Talagang ang nanay ko, talagang umiinom ng mga mapapait para ilaglag ako. Hindi ako nalaglag eh. Talagang pinili ako ng Panginoon before the foundation of the world. Kaya andito, tingnan nyo, hikita niyo yung anak namin, mga apo namin, at syempre, andito kayo ng iglesia. At syempre, hindi pala siguro sinabi ni Lord, kasi mas matanda ako kay Pastor Morgan ng almost 2 years. Ay, ito yung nababagay kay Morgan Gonzales. Dahil after mga mahigit 1 taon, doon siya lalabas dito sa mundo. Yan ang mga ng Panginoon. Walang aksidente kay Lord. Sabi nga, you are not an accident. Your birth was no mistake and your life is tinatanong ko nga yung fluke eh. Fluke yung parang hindi mamaya pag-aaralan natin yun. Hindi ko na kasi yun ang gusto kong hanapin talaga yung ibig sabihin. Kaya lang, pag tinignan mo yung Google, pag ginugol mo, hindi nababagay dito sa pinag-aaralan natin. So may mga salita na titignan mo sa Google, ang layo naman kung dito kung ikukumpara yung sinabi sa Tagalog. So ito na lang, long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. Bago kayo i-conceive ng nanay nyo, nanay ko, nasa kaisipan na tayo ng Diyos. It's not, hindi ito kapalaran, hindi ito nagkataon lang, o hindi ito swerte lang, dahil di ba pagka ang ina ng anak at talagang gusto niya mag-anak, ay swerte ko talaga, nabuhay yung anak ko. Hindi ganun. Talagang even before, inisip na tayo ng ating Diyos. Amen? Walang coincidence. Kaya kayo andito ngayon at humihinga. Ito ay nasa isip ng Diyos. Ito ay plano ng Diyos. You are alive because God wanted to
for you to be here. Na tayo sama-sama bilang katawan ng Panginoon, nagse-celebrate ng araw ng Diyos. And ang pinaka-importante din doon, the Lord will fulfill His purpose for you. Kasi, yun nga ang sinasabi ng Biblia, pinanganak tayo dito even before the foundation of the world kasi may purpose ang Panginoon sa bawat buhay natin. Amen. Siguro ang magulang natin, kagaya ko nga, hindi ako pinlanong ipagbuntis dahil pinilit akong nilaglag. Meron siguro sa atin, ganun din ang nangyari na hindi tayo pinlano ng Diyos. Kasi ang hirap ng maraming anak talaga. Kung makikita mo, especially yung mga medyo may kahirapan sa buhay. Pero, kung hindi tayo pinlano, kung hindi pinlano ng magulang na mag-anak, pero ang Diyos pinlano niya yun. Amen? Kaya sabi nga kahit anong it doesn't matter whether your parents were good or bad, I believe na yung sperm and egg nila ay tamang-tamang pinagsama ng Panginoon Pagkus ng isang pinili ng Diyos. Amen? Siguro merong mga illegitimate parents, pero walang illegitimate children. Kaya lang ako minsan nasabi ko, sana mas maganda yung kasal para maging hindi illegitimate yung bata. Pero pagkababasahin mo, para sa Panginoon, walang illegitimate children. Walang illegitimate child. Lahat yan ay nasa isipan na ng Panginoon even before the foundation of the world. He had planned for it long before you were born. Talagang bago tayo pinanganak, pinlano yan ng matagal na. Hindi niya, not only did He know you were going to be born, hindi lang yung, alam niya kung paano tayo ipapanganak. Papanganak ba tayo ng cesarean o normal? Diba? Kung kailan magiging marunong ako mag-Tagalog, pero meron tayong pagka-Tagalog, minsan nauutal ka din no? Hindi ako English speaking, hindi kagaya ng mga anak at apo natin na English speaking, talagang makikita mong hirap silang mag-Tagalog. Pero meron Tagalog pa rin na taga-Bulacan po ako. Pero ang Tagalog ko, minsan pagka pinagbubuhol-buhol na pero ang ibig ko po, Englishin ko muna po. Nawala tuloy. How I would be born and even how long I would live. Kung paano ako ipapanganak at kung hanggang kailan ako mabubuhay. Alam ng Diyos lahat yan. God prescribed every single detail of your body. He deliberately chose your race, your color of your skin, and every other feature. Kaya kung nung lumabas kayo, medyo ang kulay nyo ay dark, huwag kayong ma-offend. Huwag kayong maiinis. Kasi nilikha ng Diyos na ganyan tayo. We must be thankful. Diba? Kaya halimbawa naman, wala namang I believe wala namang ma-offend. Kasi meron time na sinasabi natin na nung pinanganak tayo dito dahil pinlano tayo ng Diyos, perfect tayo. Perfect na perfect. Minsan, habang lumalaki tayo, bakit pumapayat ang tao? Bakit ang payat-payat niya? O kaya lalo na pagkadalaga na, bakit ang payat-payat? Kasi dieta ng dieta. Hindi na kasalanan ng Diyos yun. Kasalanan nyo na. Meron naman time na minsan, bakit nadadagdagan ng timbang ko? Nadadagdagan ng timbang ko. Bakit? Kasi, ayun na nagsabi niya. Kaya we were created na talagang perfect tayong lahat. Kaya kung ano man, halimbawa man, may lumabas sa atin na, actually nabanggit ko na to, hindi perfect ang mukha natin, we must be thankful. Dahil sa mata ng Diyos, ang gaganda natin. Amen? Walang pangit sa Panginoon. Amen? He also determined the natural talents you would possess and the uniqueness of your personality. So alam ng Diyos na bago pa lang tayo pinanganak, alam na, ay magiging singer to.
ay magiging ganito to, magiging artista to, ay, pero dapat yung purpose ko ang mangyari sa iyo. Amen. Ang maipalaganap mo ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Amen? Ba't mo nag-amen? Praise the Lord. Namawala na yung pagkahilo ko. Yeah. Alam ng ating Diyos kung ang kalooban natin at kung sino tayo sa labas. You know every bone in my body, sabi nga sa Biblia. You know exactly how I was made, bit by bit, how I was sculpted from nothing to something. My life was perfectly planned and brought to perfect execution. Kaya wag na po tayong magkukumpli sa mga itsura natin. Maganda tayo sa Panginoon. He did all of this to fulfill His purposes. Now that you realize God is the one responsible for your life, God is responsible sa mga buhay natin. So, accountable naman tayo sa Diyos to make Him the focus of your life. So that through Him and in Him, you can discover the meaning and purpose of your life. Amen? Sabi ko nga kanina, walang ginawa na anuman ang Diyos na accidentally. Diba? And He never makes mistake. Marami siyang rason sa mga bagay-bagay na kanyang kinikreate. Especially sa bawat, kahit yung mga halaman, mga hayop, create ng Diyos ang mga halaman dahil may purpose ang Diyos. At ito ay para sa atin na rin. Na pagdating ng panahon, meron tayong kakainin. Diba? Ang kwento ko lang po, babalik ko po ulit, yung tungkol sa mga pets. Ako po, mahal na mahal ko yung aso. Diba? Sino ang nagmamahal sa mga aso? Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pusa. Ingat lang po kayo dahil nangangalimot ang pusa. Yeah. Andito na ba si Vilma? Hindi ko po alam kung alam nyo na yung nangyari kay Vilma. Tinatakbo niya po yung kanyang aso. Tapos, nagtatakbo. Nasagasaan yung kanyang aso. Nung makita niya nasagasaan, niyakap niya kasi napamahal na sa kanya yung aso niya. Ngayon, yung aso, siguro, sabi nga ni Pastor Morgan na bigla. Kaya nung iniyakap siya, talagang kinagat siya. Kaya anak, hindi ko alam kung tinabagan ko kahapon, nasa hospital siya. Talaga ang laki ng sugat, duguan ng duguan. Kaya patuloy natin ipag-pray Sister Vilma. Yun po, ingat din po tayo. Kaya lang po, ang gusto ko pong sabihin mahal po natin ang aso, pero huwag naman po natin ikumpara sa atin. Kasi iba po ang pagkaka-create ng Panginoon sa atin. Amen. Huwag po nating hayaan na tawagin tayong mami. Tawagin tayong tita, ate, at minsan naagawan pa ng pwesto yung asawa. Doon ka matulog, ayaw niya, nagagalit gusto niyang matulog sa tabi ko, doon ka na lang. Huwag po tayong gano'n. Naalala lang po, kasi naiba po yung pag-create ng tao. Pag-create ng Panginoon sa mga bagay-bagay. Amen? God was thinking of you even before He made the world. He made the world. Sabi ko nga po yan kanina. In fact, that's why He created it. God designed this planet's environment just so we could live. We are the focus of His love and the most valuable of all His creation. And the most valuable. Hindi sinabi ng Panginoon na one of the most valuable creations. Sinabi yan, the most valuable creation. Amen? Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya, tayong mga anak sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. This is how much God loves and values you, me, and all of us. Walang pinipili si Lord. The Bible said the same thing thousands of years earlier. God formed the earth
He did not create it to be empty, but formed it to be inhabited. Para matirhan. Dahil noon pa man, iniisip na tayo ng Panginoon. Actually, ang Diyos, na-enjoy niya na yung fellowshipping ng Trinity before. Pero inisip niya pa rin tayo, create pa rin niya tayo para yung pag-ibig niya ay maipalaganap dito sa mundo. Amen? Why, yun nga, bakit na-create si Lord ng universe para sa atin? Kasi ang Diyos ay kasi sabi nga, hindi pwede nating sabihin, God has love. No. God is love. Siya mismo ang pag-ibig. Amen. You were created a special object of God's love. God made you so He could love you. This is a truth to build your life on. At sinabi din ng Panginoon, I have carried you since you were born. Amen. Kasi, kung walang plano sa atin ng Panginoon, pababayaan na lang tayo. Pero hindi lang yung before the foundation of the world at habang kinukonsib tayo ng nanay natin, hanggang sa makalabas tayo dito sa mundo, patuloy tayong inaalagaan. Sabi nga dito, even when you are old, I will be the same. Even when your hair has turned gray. Kaya nga ako, hindi na ako nagdaday. Pinababayaan ko na lang umutin dahil alam ko, kahit ganito yung, kahit, di ba may katang, kahit maputi na ang buhok ko. Kinakanta yun sa mga boyfriend, sa asawa. Pero ako, kakantahin ko sa Panginoon, kahit maputi na ang buhok ko, patuloy niya akong mamahalin. Kaya wag natin, ang tayo masyadong magday. Yung minsan pag ganyan-ganyan lang, pero yung kabubuan, yung tatama sa alit natin, ano yan, chemicals yan. Isipin na lang natin ang pag-ibig ng Panginoon, organic na organic, totoo. Amen? Amen. Talagang yun na lang isipin mo, pag tumatanda ka na, minsan nahihilo ka, nagbiberto ka. Alam mo, mahal ka ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. God made you for a reason or for a purpose. Sabi nga, ilang libong taon na, ang mga tao ay patuloy pa rin nagsisearch. Kaya even me, ay ako hindi na pala dahil alam ko na yung purpose ng Panginoon sa akin. Kaya lang minsan, tumatagilid ako. Umiiwas ako minsan sa purpose ng Panginoon. Even you, I believe, na alam nyo na may purpose ang Panginoon sa inyo. But because merong gusto kayong gawin, tumatalima tayo din sa purpose ng Panginoon. Di ba? We ask self-centered questions like, what I want to be. Anong pwede kong gawin sa buhay ko? Ano yung mga goals ko sa buhay? Ano yung mga ambition ko sa buhay? Ano yung mga dreams ko sa future? Puro ko. The purpose of your life is far greater than your own personal fulfillment. Alam po natin yun. Your peace of mind or even your happiness, it is far greater than your family, kaligayahan mo, yung career mo, yung wildest dreams and ambition mo. If you want to know why you were placed in this planet, you must begin with God. Kasi minsan tayo nag-umpisa kagad sa sarili natin. Di ba? Focusing on ourselves will never really reveal our life's purpose. Hindi mo create ang sarili mo. So there's no way you can tell yourself what you were created for. It is only in God that we discover our origin, our identity, our meaning, our purpose, our significance, and our destiny. We were made for God, hindi vice versa. We were made for God, and life is about letting God use you for His purpose, not using Him
for your own purpose. Diba? Minsan ang nangyayari na sa atin, ginagamit lang natin ng Diyos. Pero, create tayo ng Diyos para sa kanyang purpose, hindi sa purpose natin. Alam niyo po, naalala ko nung ako'y dalaga pa. Pinasok ako sa isang modeling school. Pinasok ako. Kasi gusto nila na yung personality ko, alam niyo naman, pag sinabing modeling school, talagang ang mga classmates ko, syempre, mayayaman. Talagang puro dihatid ng kotse. Kasi modeling school yun, dahil gusto ng mga mayayaman, mga anak ng mayayaman, maging maayos sila. Ako pinasok din ako doon para yung personality ko, para matuto ako maki-get along with other people, at pati na rin yung paglalakad. Pero, may mga libro din, may mga libro ka din mababasa na magsasabi sa iyo na tutulungan kang ma-discover yung purpose mo dito sa lupa. Pero ang nangyayari, sasabihin, parang magdidepende din sa iyo eh. Tatanungin ka, ano bang purpose mo sa buhay mo? Saan ka ba magaling? Saan ka ba, ano ba yung ini-aim mo sa buhay mo? Ano ba yung pinaniniwalaan mo? Achieve it. Parang sarili mo pa rin. Diba? Gagawa ka pa rin. Ito, talagang magaling to. Kasi nung dalaga ko, medyo na-improve yung paglakad ko. Diba? Medyo tumaas ang self-confidence mo. Kasi nag-aaral ka sa gano'n, nakakilala ka ng mga taong ganito. Pero, hindi pang habang buhay yun. Pag sandalian lang yun. Pag napagod ka, diba? Pagod kayo, sabihin, mga bagay-bagay yun na para to improve our personality, to improve yung ating utak, to improve yung... Pero sabi nga magaling yun, maganda yun. Kung paano ano. Pero sabi nga, ang isang bagay, hindi mo magagamit kung hindi mo alam kung sino yung, kung ano yung, di ba pagka gumagamit ka na bumibili ka ng isang bagay, andun lahat yung paraan para mo gamitin, yung purpose ng paggamit, even sa mga gamot, di ba? O ilang kutsara ang iinumin mo. The same method works for discovering your life's purpose. You can find what God, your Creator, has revealed about life in His Word, the Bible, our Creator's manual, explaining why we are alive, how life works, what to avoid, and what to expect in the future. Talagang hindi natin malalaman yung purpose natin. Hindi natin malalaman kung paano tayo babaguhin, kung sa sarili lang natin mangyayari yun. Dapat kung sino yung nag-create sa atin. Dahil siya ang nakakaalam ng lahat-lahat tungkol sa atin. Di ba? God is not just the starting point of your life, but He is the source of it. Hindi natin malalaman talaga ang purpose ng bawat isa sa atin kung sa ating manggagaling sa ating flesh. Dapat doon tayo sa Creator magdepende kung tungkol sa purpose ng ating buhay. At ang pinaka-importante doon, hindi natin makakamit o malalaman ang purpose natin kung wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Yun ang pinaka-importante. Kasi maraming create si Lord, pero hanggang ngayon hindi alam kung anong purpose ng buhay nila. Kasi wala silang relasyon sa ating Panginoon. Kahit sa pamilya, may relasyon ka sa pamilya mo, sa husband mo, sa mga anak mo. Pero iba pa rin yung relasyon natin sa ating Panginoon. May hangganan yung relasyon natin sa tao. Pero sa Diyos, habang andito ka sa buhay, at habang andito ka sa lupa at nabubuhay, ang purpose niya ay magpapatuloy. Amen?
It's a great privilege and honor of being chosen. Natutuwa po ba kayo at ito'y sa buhay niyo ba ay nakikita niyo isang napakalaking pribilehiyo na kayo ay create, pinili ng Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord. It also strongly speaks of the responsibility placed on those who are chosen to walk, act, and live in a way that is honorable to their calling. Minsan, ang bilis nating sumagot, diba? Tumanduwa tayo na tayo isang pinili ng Diyos. Pero, yung bang pagkakapili sa atin ng ating Panginoon, isasabuhay ba natin? Yun po ang malaking katanungan. Tayo po ba ay lumalakad sa pamamaraan ng Panginoon? Nagbibigay po ba tayo ng kalwalhatian sa ating Diyos? Alam niyo po, pag kayo'y pinili, ang laki pong responsibility yun. Hindi po, ay pinili ako ng Diyos. Uupo na lang ako. At alam ko naman ng Diyos, mahal na mahal ako. Uupo na lang ako. Dahil dating ng dating ang provision niya. Hindi po, napakalaki pong responsibilidad ang isang pinili ng Diyos. Amen. Dapat po sa buhay natin, makikita naman na yung pagiging respetado. Amen. Sabi nga sabi daw ng, di ba merong kasabihan na kung gusto mong irespeto ka, respetuhin mo din ako. Di ba? Pero alam mo, nakikita ko dito ang Diyos. Ang Diyos natin, banal na banal, ang kay buti-buti, mapagmahal ng Diyos, bakit inano pa rin siya ng tao? Yun ang tignan natin. Nasa kabila ng kanyang kabutihan, kabila ng pagiging Diyos niya, kabila ng pagmamahal niyang sobra, hindi tinanggap niya yun. Na hindi siya nirespeto na dapat naman bigyan ng buong respeto. Pinahiya siya, sinaktan siya, pinako siya sa krus, lahat tinanggap niya yun para sa atin. Kaya pag-iisipin natin, dati isa tayo sa mga ganun di ba? Wala tayong pakialam na ano ba yung ginawa ng Diyos sa akin, pinili ba ako? Pero ngayon bilang Kristiyano, bilang may relasyon na tayo sa Panginoon, dapat magawa na din naman natin yung mga bagay-bagay na ikatutuwa ng ating Panginoon. Amen? Talagang yung respeto hindi nakamtan ng Diyos nung nandito siya sa lupa. Nakita natin kung paano siyang inalipusta, kung paano siyang tinapaktapakan, kung paano siyang sinaktan. At iyon ay dahil sa atin na tayo dapat ang hindi dapat respetuhin sa mga kasalanan natin. Tinanggap lahat ni Lord yun para sa atin. Kaya, yun ang nakikita ko Sabi ko, Lord, minsan sorry di ba? Hindi mang inis lang sa'yo. Nagagalit ka na. Matapik ka lang, nagagalit ka na. Pero ang Diyos, tinanggap ng lahat yun. Kaya yun ang isipin natin lagi bilang Kristiyano. May relasyon tayo sa Panginoon. Hindi habang panahon sasabihin na lang natin, Lord, forgive me. Dahil malapit nang dumating ang Panginoon. Malapit nang dumating ang Panginoon. At di ba, kayo na-experience nyo yan. Mararanasan nyo, ma-experience nyo yung joy, yung satisfaction, pagka na-accomplish nyo yung gusto ng Panginoon na dapat natin gawin. Di ba? Ang sarap sa puso, ang sarap sa pakiramdam. Di ba? Ito yung gusto natin, yung ma-impart natin sa ibang tao, yung paano natin malalaman yung purpose ng tao, di ba? Ma-impart natin na yung salvation ng Panginoon, yung magkaroon ng relasyon sa ating Diyos,
na maging daan yun para malaman nila ano bang purpose sa buhay natin. At dito, maipapahayag natin ang tunay na kahulugan ng kagustuhan ng ating Panginoon. No satisfactions compares with this satisfaction. Alam mo, sa buhay ng naranasan mo ng lahat eh. Pero wala ka pa rin satisfaction. Gamitin mo yung gift, yung purpose ng Panginoon sa'yo. Talagang mararamdaman. Ako first time kong mag-share at tumanggap, ibang kagalakan ng madarama mo eh. Mga evangelism ministry, naranasan nyo na ba ito? Kanina? Amen. Amen. Kasi alam niyo po, talagang iba ang madarama niyo pag may nashiran kayo na isang luwa at tumanggap. Amen. Talagang, sabi nga, para sa anumang bagay dito, hindi mo mararamdaman yung satisfaction. Those who contribute nothing to life are usually the ones who struggle with sense of purposelessness. Alam niyo po, pagka hindi niyo po alam ang purpose ng Panginoon sa buhay niyo, kahit marami kasing Kristiyano eh, kasi na hindi pa nila alam ano bang purpose ng Panginoon sa buhay ko. Di ba? Kasi kaya yung marami pa rin nakawan, okay lang, kahit saan pumunta, mas marami pang mga priorities, di ba? Sabi nga ni Lord, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Even if you think, minsan may nagsasabi, huwag kang mag-serve, pero ano ba naman yung gift sa akin? Ito lang. Ito lang. Marami namang pwedeng gumawa dyan eh. Di ba? Sabi nga, kahit napakaliit na natanggap mong gift, kung gagamitin mo yun para sa kalwalhatian ng Panginoon, ay talagang lalaki, mag-i-increase yung gift na yun. Amen. Kasi hindi ka mabigyan ng malaki kasi hindi mo pa. Amen. Amen. And the more proficient you become at using those gifts, the more valuable you will become to your family. Lalong-lalo na sa church. Your business and your friends, even sa community where you belong. Amen. On the other hand, you will cause your life to be parang walang kabuluhan. Gusto niyo bang maging walang kabuluhan ang buhay niyo? No. Totoo? Yes. Again. Totoo, gusto niyo bang maging ang buhay niyo walang kabuluhan dito sa mundo? No. Ano dapat gawin? Ituloy mo. Praise the Lord, inuna muna niya yung una, seek ye first His kingdom. Marami na nagsabi, anyway, the Lord will give whatever I need. Kaya dapat, unahin muna natin. Sabi nga, in every promise, there's a condition. Wag po natin kalimutan yun. Wag po natin sabihin na, anyway, the Lord will give the desires of my heart. No? Mag-delight ka muna kay Lord bago ibigay yung desire ng puso mo. Amen? Kaya wag po nating hayaan na ang buhay natin dito sa mundo ay maging walang kabuluhan, walang kahulugan. Gusto niyo po ba yung parang wala lang? Pagka in-ignore niyo po yung gifts na bigay ng Panginoon and minimize the life assignments He has entrusted to you, magiging ganun po ang buhay natin. Walang kabuluhan. Person's life becomes pointless. Parang walang patutunguhan, walang kahulugan kapag wala siyang na-contribute dito sa mundo. Sa tingin niyo po ba may na-contribute na kayo dito sa mundo? Kayo ganyan. Pag tinanong kayo, sino gustong ganito? Taasan ng kamay.
Sino may gustong hindi. Sino ang may gustong pumunta sa Amerika ng libre? Ang dami na, no? Pero gusto niyo bang maging walang kahulugan ang buhay niyo dito sa mundo? Sagot kayo para kasi, alam niyo minsan, pagka nakikinig tayo ng mensahe, andiyan ang, siyempre ang Diyos, ang mensahe galing sa Diyos. Ang kalaban naman, ang pakinggan niya, hindi totoo yan. Kaya yung mga inaantok dyan, talagang hindi nadidinig. Kasi ang kalaban, alam mo, pagka binubulungan ka, di ba nakakaantok? Kaya yung kalaban, pag binulungan ka na, baka mangigip ito. Maraming purpose ang mundo sa'yo. Ang Diyos, corny yan. Oo. Hinig ka na lang. Maya, nakakatulog ka na. Maya-maya, lalabas ka na. Tapos ang service, lumalabas na. Diba? Minsan, hindi po tayo lahat kasi even before na-experience ko din po yan pag naiinis na ako sa ano kasi minsan meron kaming pinasukan, humingi ng pledge. Nag-pledge po kami. Kahit alam kong hindi pwede pero nag-pledge pa rin kami. Nung binagbigayan ng pledge at ipagpe-pray na, ang ipagpe-pray yung nagbigay lang ng more than 2,000. Hindi pa po tapos ang service, umalis na po ako. Mukhang hindi po ganun ang Panginoon. Diba? Kahit wala po kayong binibigay, uumpisahan na kayo ng Panginoon na ipadama yung pagmamahal niya, ipadama niya na siya ang iyong provider, hanggang magigising ka na. Sorry Lord, naging madamot ako. Kaya mula ngayon magiging generous na ako. Ganun yun, hindi yung pagpe-pray mo, yung nagbigay lang ng more than 2,000. Kaya hindi ko na tinuloy yung pledge ko. Hindi kasi parang, yung especially hindi ka pa matagal na Kristiyano. Yung doon ka palang nag-uumpisang matuto ng sino ba talaga ang Panginoon. Diba? Ganun tayo. At saka nung bago-bago ka pa lang, hindi ko pa masyadong medyo maraming rason na hindi mo pa alam ang purpose ng Panginoon sa iyo. Pero habang tumatagal ka at talagang nagnanais mo na talagang makilala ang Panginoon, makilala mo kung sino siya, makilala mo, malaman mo kung ano yung gusto ng Panginoon sa buhay mo, talagang malalaman at malalaman mo yung purpose niya sa iyo. Hindi pwedeng hindi. Pagka hanggang ngayon hindi mo pa alam, ewan ko lang. Kasi maliwanag na sinasabi sa Biblia eh. Nagbabasa ba kayo ng Biblia niyo? Praise the Lord. Amen. Kaya yung po, don't describe your life. Huwag niyong hayaan na ilarawan ang sarili niyo ng walang kabuluhan. Ang sakit nun. Walang kabuluhan ang buhay mo dito sa mundo. Di ba ang sakit nun pagka sinabihan ka? Kaya ngayon po, ano po ng mensahe ngayon dahil alam ng Diyos kung sino tayo. Alam, sinabi ng Panginoon, even before the foundation of the world, you are one of His chosen people. Alam natin, even nung nandun tayo sa sinapupunan ng ating nanay, inalagaan na tayo ng Panginoon. Habang kahit na ganyan ang edad nyo, kahit na Sister Anine, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Pero Sister Anine, walang puti eh. Pagkulay lang. Hindi, talaga, talagang kahit tumanda na tayo, andun yung pangako ng Panginoon na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Kaya God did bring you into the world so you would live a pointless and, mahirap sabihin to, inconsequential life. Hindi po tayo dinala ng Diyos dito sa mundo para walang maging kahulugan, walang kabuluhan. Kasi may purpose siya sa buhay natin. Amen. He wants to use you. He wants you to be a significant part of His plan. Di po ba? Napakasarap po na pakinggan na gusto tayo na. Di ba sabi nga, we are His co-worker? Di ba?
Kaya mas maganda yung makita natin, na kung alam natin na ginagawa naman natin yung purpose ng Panginoon dito sa mundo. Parang ang sarap pakinggan na very significant tayo sa plano ng Panginoon. Di ba? Kaya, mag-isip-isip po tayo. Kung meron pa po tayo mga bagay-bagay na alam natin na yung purpose ng Panginoon sa ating buhay ay ano ba yun? Bumabagal o hindi natin nagagawa. Minsan, ang katwiran natin, hindi ko alam ang purpose ko sa buhay ko eh. Anong gagawin ko? Kaya every time napapasok sa isip yan, sa laman nyo, o tinatamad lang kayo, i-rebuke na nyo yung bibig nyo. I-rebuke nyo, hoy! Wag mo akong ganyanin, wag mong sabihin sa akin na walang kabuluhan, na walang purpose ang Panginoon sa akin. God has a purpose in my life. Pagkano nag-umpisa ng ganunin ang buhay mo, ng kalaban, kasi minsan ginagamit tayo eh, madali tayong sumunod eh. Di ba? Kasi sinasabi ng kalaban, sundin mo yan, maganda yan, masarap, talagang mag-enjoy ka. Kaya minsan, nagiging katwiran natin na, hindi ko alam ang purpose ng Panginoon sa akin. Pero pag nag-uumpisa na, i-rebuke na natin. I-rebuke na natin. Huwag niyong sabihin na mas malakas ang laman niyo kaysa sa buhay ng banal na Espiritu na nasa atin. Sabi nga, greater is He who is in us than He who is in this world. Amen? So, yun po, He wants you to be a significant part of His plan. So, nakikita ko na po yung letter T. It's time na. Pagka si Pastor Morgan po andito, ako din po yun. Minsan pagka sabi nga kanina talagang ang ikot ng nahiga ako, sabi ko, Dad, hindi ko kaya na ang lakas ng ikot, nagbe-vertigo ako. Sabi naman ni Pastor Morgan, in-encourage ako, kaya mo yun. Pero praise the Lord, I hope na yung mensahe ng Panginoon ngayon, hindi ko man na-relay mabuti kasi medyo pumapalya, may nakuha po tayo. Don't forget that you are one of His chosen people. Don't forget na yung purpose ng Panginoon ay talagang sinabi na sa atin. Alam na natin yun. Magbasa tayo ng Bible at patuloy nating malalaman ano ang gustuhan niya sa buhay natin. Amen? So tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa mensahe mo ngayon, umaga, Lord God, at tunay nga na ipinadama mo sa amin ang dakilang pagmamahal mo sa amin sa pag-remind, Lord God, na we are one of your chosen people at may purpose ka sa buhay namin, kaya kami create. We pray, Lord, na magampanan po namin to yung purpose mo sa buhay namin at mag-glorify ka sa bawat buhay na nandito ngayon. Maraming salamat po in Jesus' name. Amen.